Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-49 na kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Mula chapter 46 hanggang 51, iyon po ay mga propesiya laban sa mga bansa. Ang mga kabanatang ito ay nagpapakita ng isang bagay na sa pamamagitan ni Jeremiah, natanggap ng mga bansa ang mga propesiya ng Diyos at nagpapakita na ang Diyos ang pinakamataas pa rin sa lahat. Pinakita nito na ang Diyos ang siyang kataas-taasan o pinakamataas pa rin sa lahat. Na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng Israel kundi Diyos ng buong mundo. At kung anumang sasabihin ng Diyos ay magaganap. Hindi nakinig ang Juda sa mga salita ni Jeremiah, ngunit nais ni Juda na marinig ng lahat ang kanyang mga salita. Sinubukan ng Juda na tumakbo papuntang Ehipto. Ngunit nabasa natin ang hatol ng Diyos sa Ehipto at maging sa Juda. Si Zedekiah ang huling hari. Ngunit si Jeremiah ay nangusap sa kanya. Balikan po natin ang Jeremiah 27, pasimula ng pag-aari sa Juda ni Zedekiah na anak ni Josiah. Sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, gumawa ka ng pamatok at lubid at ilagay mo sa iyong batok. Pagkatapos, magpadala ka ng mensahe sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tiro at Sidon sa pamamagitan ng kanilang mga sugo na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Zedekiah. Jeremiah 27 verse 1-3. Sa verse 4-5, sabihin mo sa kanila na ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop na naroon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sino mang aking kinululugdan. Verse 8. Ang lahat ng lupang ito ay pinasya kong ibigay kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia na aking lingkod. Ibinigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansa ay maglilingkod sa kanyang mga apo at mga apo hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Ang Diyos ay patuloy na nangusap sa mga taga-Juda sa pamamagitan ni Zedekiah. Sabi sa verse 9, kaya nga huwag ninyong papakinggan ng inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu ng mga patay, mga nagpapaliwanag ng mga panaginip at mga magagaway kapag pinapipigil nila kayo na maglingkod sa hari ng Babylonia.
Iniligay ng Babylon si Zedekiah upang maging hari ng Juda upang palitan si Jehoiakim. Ngayon, si Zedekiah ay hari na, ngunit sa kanyang paghahari, ang ibang mga bansa ay nakipag-usap sa kanya, sinubukang makipag-alyansa sa kanya. At sino-sino ang mga bansang ito? Yun ang hari ng Edom, ng Moab, Ammon, Tiro at Sidon. Ang 5 mga bansa na ito ay mga bansa na malapit sa Juda. Sila ay nagpadala ng mga mensahero. Maaring sa panahon natin ngayon ay foreign secretary or vice-presidente. Sila ay nagtungo sa Jerusalem upang lumapit kay Zedekiah. Kung matatandaan natin, si Zedekiah ang inilagay na hari ng Babylonia sa Juda. Pagkatapos ay mayroong dumating na 5 mensahero mula sa 5 magkakaibang mga bansa. Una, sila ay nais nilang makipag-alyansa kay Zedekiah sa Juda upang magrebelde o kaya lumaban sa Babylon. Dahil papalakas ng papalakas ang kaharian ng Babylon. Ang Ammon ay wala pa sa paghahari ng Babylon sa mga panahon iyon. Si Zedekiah ay nagrebelde sa Babylon, hindi siya nakinig sa sinabi ni Jeremiah. Maaring iniisip natin bakit siya nagrebelde sa Babylon. Iyon ay dahil takot siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa mga pinunong nakapaligid sa kanya. At naroon na sila ay nakikipag-alyansa sa ibang mga bansa. Nakipag-alyansa upang magrebelde sa Babylon. Si Zedekiah ay takot mismo sa kanyang mga tao. Na pag-usapan na po natin ito nang inaral natin ang chapter 27. Si Zedekiah ay nadakip. Pagkatapos sila ay nagtalaga ng gobernador. Sinuportahan ni Zedekiah ang mga Ammonita na magrebelde kay Babylon. Kanilang pinatay si Gedalias pagkatapos ay nagpunta sa Ammon. Nang si Zedekiah ang hari pa ng Juda, may mga dumating na mensahero mula sa iba't ibang mga kaharian upang makipag-alyansa sa Juda. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ni Jeremiah at dineklara na ang Babylon ang kanyang hinirang na lingkod at dapat silang sumuko sa kanila. At kung sino man ang hindi maglilingkod sa Babylon o kaya susuko sa Babylon ay mapaparusahan. Bandang huli ang lahat ay magsisilbi pa rin sa kanya. Darating man ang pagkakataon na paparusahan din ng Diyos ang Babylonia, ngunit sa panahong iyon ay dapat silang sumuko sa kanila.
Sinasabi ng Diyos na huwag silang magrebelde sa Babylon. Ang Diyos ay hindi lamang nangusap kay Jeremiah, ngunit ipinakita din niya sa kanila na hindi dapat silang magrebelde sa Babylon. Ang Babylon ay ang piniling o kaya hinirang na lingkod ng Diyos, dapat silang makinig sa kanila. Ngunit, ang 5 mga bansa na ito ay lumaban pa rin at sinubukang magrebelde sa Babylon. Sa 3 paghahari ni Zedekiah, at bandang huli si Zedekiah ay nahuli at siya ay namatay. Lahat ng kanyang mga anak ay namatay din ng walang kalaban-laban. At ang hari o kaya ng Juda ay nakuha. Pagkatapos ay dinala siya sa Babylon. Ang kanyang mga anak ay nahuli. At ang mga wata ni Zedekiah ay kinuha mula sa kanya. Ang huling bagay na nakita ni Zedekiah ay ang pagkakamatay ng kanyang mga anak bilang kaparusahan ng kanyang hindi pagsunod sa Diyos. Sa mga panahong iyon, si Zedekiah ay 32 taong gulang lamang. Naghari ng 11 taon, pagkatapos ay nadakip, kasama ang marami pang mga taga-Juda. Ang huling bagay na kanyang nakita ay ang pagkamatay ng kanyang mga anak at wala siyang nagawa. Sinabi ni Jeremiah, bakit nila kailangang magrebelde sa Babylon? Bakit sila nagrebelde sa Babylon? Nang si Jeremiah ay dinala sa palasyo, kanyang paulit-ulit na sinabi kay Zedekiah at sa mga haring nandoon na sumuko sa Babylon upang maligtas ang kanyang buhay. At upang maiwasan din ang kamatayan ng marami pang mga tao. Ngunit si Zedekiah ay hindi nakinig, bagkus ay nagrebelte dahil sa takot na mayroon siya. At dito ay dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili. Ang paghahari ng Diyos ay naroon at makikita natin. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat na ang Diyos ang naghahari sa lahat
Ang trono ng Diyos ay mailalagay sa ilang. Ito'y upang ipakita na ang buong mundo ay nasa paghahari ng Diyos. Diyos mismo ang namili sa Babylon. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Dapat po nating sampalatayanan na ang Diyos ang hari ng lahat, hindi lamang hari ng Israel. Tingnan po natin ang hatol ng Diyos sa 5 mga bansa. Sa chapter 49, mababasa po natin ang tungkol sa Amon. Ang Amon ay hahabulin ng Diyos. Sa verse 1 to 6, yun po ang unang talata. Iyon po ang hatol ng Diyos laban sa mga Amonita. Wala bang mga anak na lalaki si Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Kung gayoy, bakit inagawan ng mga sumasamba kay Milcom si Gad at nanirahan sila sa mga lungsod nito? Verse 1. Milcom ang capital ng Amon. Ang Gad ay lugar para sa Israel. Iyon ay para sa tribo ng Gad. Ngunit dito ay tinatanong ng Diyos bakit sinalakay ng mga Amonita ang lupain ng Israel. Pagkatapos sa verse 2, kaya nga darating ang panahon na maririnig ng mga taga-Raba ang sigaw ng digmaan. Ang lungsod na ito ay iiwang wasak at susunugin ang mga nayon. At mababalik sa Israel ang lupang inagaw sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh, verse 2. Ang Amon ay masasalakay. Dahil kanila ring sinalakay ang Gad at kinuha mula sa mga Israelita. Sa verse 3 to 6, tungkol naman po ito sa Hesbon, na sila ay mawawasak. Umiyak kayo mga kababayan ng Raba, magsuot kayo ng damit panluksa at manangis kayo. Sila ay naparusahan dahil sa kanilang higit na pagtuon ng pag-asa sa kayamanan. Verse 4, huwag ninyong ipagyabang ang inyong mga lakas, kayong walang pananalig, nagtiwala kayo sa inyong mga kayamanan, ang sabi ninyo walang maaaring lumaban sa amin. Padadalhan ko kayo ng katatakutan, kayo itataboy ng lahat ng mga nasa palibot ninyo, bawat isa'y tutugisin at walang magtitipon sa mga pugante. Verse 5. Ito ang hatol ng Diyos para sa Amon. Pag-aakala nila ay walang makakaatake sa kanila dahil sa kayamanang mayroon sila. Ngunit sinasabi ng Diyos na siya ang magpaparusa sa kanila at magdudulot ng kawasakan sa kanila. Sa 582 BC, makikita po natin na inatake ni Nebuchadnezzar ang Amon. At sa 586 BC,
Ang Israel naman ay nawasak. Ang Amon ay napakahina. Hindi man si Nebuchadnezzar ang makasisira sa Amon, ngunit ang mga Arabo, imperyo ng mga Arabo ang siyang magdudulot ng kawasakan sa kanila. Sabi sa verse 5, sila ay itataboy ng lahat. Ngunit sabi sa verse 6, subalit pagkaraan nito, babalik kong muli ang kayamanan ng Amonita. Pagkatapos sa chapter 7 to 22, iyon naman po ay hatol sa Edom. Ang Moab at ang Ammon ay mula sa lipi ni Lot at si Edom naman ay mula sa lipi ni Esau. Nang si Jacob ay naghihirap, hindi tinulungan ng nakatatandang kapatid ang kanyang kababatang kapatid. Ngunit dito makikita po natin na mayroong tumulong kay Edom. Sa libro ng Jeremiah, hindi po nabanggit na sinalakay ng lipi ni Jacob ang lipi ni Esau. Edom, dahil sa kanilang kayabangan, dahil sa kanilang pandaraya, sila ay pinarusahan ng Diyos. Sabi sa verse 7, wala na bang masusumpungang marunong sa Teman? Hindi na ba nagpapayo ang mga tagapayo doon? Napawi na ba ang kanilang karunungan? Teman, mayroong, kung matatandaan po natin, mayroong nabanggit na Teman sa libro ng Job. At ang mga taong mula dito ay nagyayabang pagdating sa kanilang karunungan. Kung kaya naman ganito ang naging pangungusap ng Diyos sa verse 7, wala na bang masumpungang marunong sa Teman? Hindi na ba nagpapayo mga tagapayo doon? Napawi na ba ang kanilang karunungan? Dito hinaharap ng Diyos ang kanilang kayabangan. Nasaan na ang karunungan na kanilang pinagyayabang? Pag-aakala ninyo ay kayo'y marunong, ngunit dito ay hindi kayo nagiging marunong. Sabi sa verse 8, mga taga-Dedan, tumakas kayo at magtago. Pararanas ko sa inyo ang kapahamakang inabot ni Esau nang siya'y aking parusahan. Kung mamimitas ng mga ubas, tiyak na may naiiwan. Kung sumasalakay sa gabi ang mga magnanakaw, kinukuha lamang nila ang magustuhan. Subalit inubos ko ang kayamanan ni Esau, inilantad ko ang kanyang mga taguan, kaya wala na siyang mapagtataguan kahit saan. Verse 10, nilipol na ang kanyang mga anak, mga kapatid, gayon din ang kanyang mga kapitbahay.
Ganito po ang hatol ng Diyos kay Esau. Pag-aakala nila ay makakatakas sila sa hatol ng Diyos. Verse 12, sapagkat sabi ni Yahweh, kahit ang hindi nararapat parusahan ay painumin din sa baso ng kaparusahan, kayo lamang ba ang hindi paparusahan? Hindi, dapat din kayong uminom. Dito ay ipinadala ng Diyos ang kanyang puot sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ni Jeremiah, kasama na din ang Edom. Pag-aakala ng Edom ay makakatakas sila sa parusa ng Diyos, ngunit hindi. Sa verse 13, isinumpa ko sa aking sarili na ang Bozra ay magiging katatakutan, isang desyerto, tampulan ng paghamak at gagamitin sa pagsumpa. Ang lahat ng nayon sa palibot nito ay mananitiling wasak habang panahon. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. So verse 16, dinaya kayo ng inyong kapalaluan at kataasan. Walang natatakot sa inyo tulad ng akala ninyo, kayo na nakatira sa mga guwang ng kabatuhan at nagkukuta sa mataas na kaburulan. Ngunit gumawa man kayo ng inyong pugad sa dakong mataas, gaya ng agila, kayo ay aking ibababa. Ito ang salita ni Yahweh, verse 16. Si Edom ay nag-aakalang siya ay puno ng karunungan, ngunit sila ay maaatake pa rin ng ibang mga bansa. Hindi lamang ng isang bansa, kundi ng maraming mga bansa. Verse 18, siya ay ibinagsak gaya ng Sodom at Gomorrah at mga kalapit na bansa. Walang sinumang maninirahan doon. Masdan ninyo tulad ng leyong nanggagaling sa kagubatan ng Jordan at patungo sa lunti ang pastulan. Habulin ko ang mga taga-Edom at sila ay magtatakbuhan. Pamamahalaan sila ng sinong mang pinunong aking pipiliin, sinong katulad ko, sinong aking kapantay, sinong pinunong makakalaban sa akin. Verse 19. Verse 20, kaya pakinggan ninyo ang buong layunin ni Yahweh laban sa Edom at lahat ng kanyang balak laban sa taga-Teman, pati ang maliit na bata ay kukunin at masisindak ang lahat. Where? Verse 22, ang kaaway ay lulusob sa Bozra parang isang agila na biglang mandaragit. Sa araw na iyon, matatakot ang mga kawal ng Edom tulad ng pagkatakot ng isang babaeng malapit ng manganak. Ang Edom ay puno ng kayabangan. Pag-aakala nila sila ay napakagaling kung kaya hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos na sila ay kanyang aatikihin. Mula sa libro ng Obadiah,
Imbes na tulungan ang karatig nitong bayan, ang kapatid nitong bayan, ay dinaya at nagnakaw pa sila sa kanila. Kung kaya naman sila ay pinarusahan ng Diyos. Naroon man ang sinasabi ng Diyos na ang Juda ay mapaparusahan dahil sa kanilang pagkakamali, ngunit hindi ibig sabihin noon na dapat na mag-abuso ang Edom. Kung kaya sila ay naparusahan, sila ay mawawasak, sila ay masisira. Sila ay matutulad sa mga babaeng malapit ng mga anak. Ang Diyos ang siyang naghahari sa Amon at maging sa Edom. Para sa mga tao, sa mga bayan na nagyayabang tulad ng Edom, dapat nilang matandaan na ang Diyos pa rin ang kataas-taasan sa lahat, maging din sa Amon. Kung matatandaan po natin, sa chapter 27, ang Amon at Edom ay isa sa mga bansa na sinubukang makipagsabuatan kay Zedekiah upang lumaban sa Babylon. Ngayon, dito sa chapter 49, mababasa po natin ang hatol ng Diyos sa Damasco. Ang Damasco ay parte po ng Syria. At ang timog na bahagi ng kaharian ng Israel ay umasa sa Damasco, pagkatapos ay nakipag-alyansa sa kanila upang labanan ang Juda. Ang timog na bahagi ng Israel ay nakipag-alyansa sa Damasco. Ang hilaga naman ay nakipag-alyansa sa Assyria dahil ang dalawang kaharian na ito ay nahati. Ang isa ay umasa sa Aram, ang isa ay umasa sa Assyria. Ang mga bansang ito ay magkakapatid, ngunit bakit sila nagpapatayan? Kung kaya naman hindi rin pinatakas ng Diyos o kaya pinalampas ng Diyos ang kanyang hatol sa Damasco. Tungkol sa Damasco, ito naman ang sabi ni Yahweh, nagugulo ang Hamat at ang Arpad sapagkat nakarinig sila ng masamang balita. Hindi sila mapalagay dahil sa pag-aalala, sila'y tila nag-aalimpoy ang dagat. Verse 23.
Natakot ang Damasco at tumakas, sinaklot siya ng pangamba gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng manganganak. Sa panahon ni Zedekiah, ang Damasco ay isa pang mahinang bansa. Wala silang kapangyarihan. Hindi sila katakot-takot o kaya hindi sila nagdulot ng pangamba sa Juda. Ngayon, sila ay napakahina na. Ang Damascus ay napakalungkot at sila ay napakahina, wala silang magawa. At makikita natin dito na ang Diyos pa rin ang siyang naghahari sa lahat ng mga bansa. Sa verse 28 hanggang 33, dahil sa oras ay hindi na po natin babawasahin ng isa-isa ang mga bersikulo. Sa Kedar ay mayroon pong mga maliit na tribo, maliit na lipi. Ngunit sila ay nasa disyerto. Ang Kedar ay napakalakas na lungsod. At doon ay mayroong maliliit na mga syudad. Sa verse 28, 29, 30, yun po ay tungkol sa Kedar at sa Hazor, tungkol sa hatol ng Diyos sa kanila. Iyon po ay tungkol sa mga bansa na nasa disyerto. Kasama na si Hazor at Kedar. Sila ay mapaparusahan. Kahit sa disyerto, ang Diyos pa rin ang siyang maghahari. At ang salita ng Diyos ay umabot pa rin sa kanila. 32, sasamsamin ang kanilang mga kamelyo at mga baka, pangangalatitin ko sa disyerto mga nagpaputol ng buhok. Darating ang kapahamakan sa lahat ng panig, sabi ni Yahweh. Magiging tirahan ng mga asong kubat ang Hazor at ito'y mananatiling tiwangwang. Wala nang taong maninirahan doon, makikipamayan sa kanila. Ang Diyos pa rin ang siyang naghahari sa mga bansang ito. Ang Diyos ang naghahari sa Amon, na nanguna sa pakikipagsabuatan upang labanan ng Babylon, at naroon na Diyos pa rin ang siyang naghahari maging sa mga bansa na nasa disyerto.
Sa verse 34, nabanggit po ang Elam na ngayon ay Iraq. Ang Diyos ang naghahari sa lahat. Sinasabi ng Diyos na ang Elam ay mapaparusahan. Sa verse 37, I will make the Masisindak ang mga taga-Elam sa harap ng kanilang kalaban, padadalhan ko sila ng kapamakan dahil sa matinding galit ko. Ipabadala ko sa kanila ang tabak hanggang malipol silang lahat. Verse 37. Verse 38, at itatayo ko sa Elam ang aking trono. Lilipulin ko ang kanilang hari at mga pinuno. Sinasabi ng Diyos dito na kanyang ilalagay ang kanyang trono. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi maging sa mga karatig bansa at sa marami pang mga bansa. Ang Diyos pa rin ang naghahari sa lahat ng mga bansa. At lahat ng kanyang mga sinasabi ang siyang mapapangyari. Kanyang ilalagay ang kanyang trono maging sa Elam. Hindi nila pwedeng sabihin na dahil ang kaharian ng Diyos o kaya ang tronong ng Diyos ay nasira sa Jerusalem ay hindi na siya maghahari pa. Bagkus ay naroon pa rin ang kanyang pagiging Diyos maging sa iba pang mga bansa. Ang galit ng Diyos ay dapat nilang tanggapin. Dahil ang Diyos ng lahat, ng buong mundo. Mga kapatid, dapat po nating paniwalaan na ang Diyos ang siyang naghahari sa lahat. Itong sinasabi ng Diyos sa Israel, na ang kamay ng Diyos ay nasa lahat. Ang paghahari ng Diyos ay higit pa sa ating nauunawaan. Ang Diyos ang hari ng lahat. Ngunit ang Diyos sa ating puso at sa ating isipan, maaaring inisip natin na hindi siya ang naghahari sa lahat. Sa mga panahon noon, may mga taong nag-aakala na ang kanilang seguridad, kasaganaan ay nakasalalay sa kanilang kapangyarihan sa politika, sa militar, at maging sa mga panahon natin ngayon ay may mga tao pa rin ganito kung mag-isip. Ngunit sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah na ang paghahari ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga bagay na ito. Ang Diyos ay Diyos pa rin ng langit at lupa. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan at ang lahat ng kanyang sinasabi ay mapapangyari. Ang kanyang paghahari ay higit pa sa kung anong maunawaan natin. Kung kaya sa atin ngayon, ang ating seguridad ay hindi dapat nakatuon sa mundo. Diyos ang magdedesisyon sa lahat. Hindi po dapat tayo magtiwala lamang sa kayamanan. Kailangan po nating pagkatiwalaan ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay higit pa sa kung anong kayang gawin ng Babylon, ng Elam, ng Damasco. Kung kaya naway tulungan po tayo ng Diyos, lalo na po sa henerasyon na to. Huwag po nating ituon ang ating
paningin sa politika, sa militar, sa China, sa Amerika. Maaaring ang mga bansang ito ay napakalakas, ngunit hindi dapat ang mga bayang ito ang ating pagkakatiwalaan. Dapat po nating sampalatayanan na ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kayang gamitin ng Diyos ang lahat ng mga bansa, kaya niyang gamitin maging ang iba't ibang mga bansa, mapa-China man yan o Amerika o kahit anumang mga bansa. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa mga bagay na ito. Naway, tulungan po tayo ng Diyos. Panginoon, Ikaw ang siya naghahari sa lahat. Ikaw ang hari o Diyos ng lahat ng mga bansa. Ikaw ang aming Diyos
at ang iyong kalooban ang siyang mananatili. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay at atin pong purihin ang Diyos, pasalamatan ng Diyos. Naway matanggap ng Diyos ang lahat nating pagpupuri. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng lahat. Ikaw ang hari ng lahat ng mga bansa. Ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil ang lahat ng mga bansa ay nasa iyong kontrol. Kahit gaano pa man kalaki o kalakas ang militar, sandatahang panlakas ng mga bansang ito, dapat pa rin kaming magtiwala sa iyo. Panginoon, ikaw ang naghahari sa lahat ng mga lupain. Kami ay nagpapasalamat sa iyo at pinupuri ka namin. Amin pong pinibigay ang lahat ng papuri sa iyo dahil ikaw ang hari ng lahat ng mga bansa. Ikaw ang siyang naghahari sa lahat. At ang iyong paghahari ay hindi magbabago. Mga kapatid, tayo po ay nagmula sa iba't ibang mga bansa, may iba't ibang pagkakakilanlan. Sa oras na ito, maaari po tayong humanap ng kapareha at atin pong ipanalangin na Diyos ang maghari sa atin pong mga bansa. Panginoong Yesus, amin pong ipinapanalangin ng Hong Kong. Ikaw ang naghahari sa Hong Kong. Naway ang kalooban mo ang siyang mapangyari. Hayaan mo, O Diyos, na ang iglesyang ito para sa iyong kaharian, para sa iyong kalooban. Naway makasunod kami. Ikaw, O Diyos, ang mangalaga sa lupaing ito, upang ang lupaing ito ay mapuno ng iyong presensya. Panginoon, ikaw ang Diyos ng lahat ng mga bansa. Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Sa iyo ay mayroon kaming kapayapaan. Hayaan mo, O Diyos, ng lahat ng mga bansa ay humarap sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw, O Diyos, ang hari maging sa lahat ng mga bansa. Panginoon, maraming mga kontrobersiya, ngunit ikaw pa rin ang Diyos na naghahari sa lahat ng mga bansa. Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga malalaking mga bansa, maliliit ng bansa at lahat ng mga bansa kahit pa mga bansang nasa disyerto. Panginoon, pinupuri ka namin. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at purihin po natin ang Diyos.
Panginoon, ikaw ang Diyos ng lahat ng mga bansa. Panginoon, ikaw ay narito. Panginoon, ikaw ang hari ng lahat ng mga kahariang nasa mundo. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, amin pong naunawaan na ikaw ang Diyos ng lahat. Ang iyong paghahari ay ang iyong kapangyarihan higit pa sa aming nauunawaan. Ngunit ikaw ang Diyos ng lahat ng mga bansa. Panginoon, hayaan mo na ang lahat mga kapatid, makikita po natin ang Diyos ay makapangyarihan, napakataas. Naway makita po natin ang katotohanan ito tungkol sa Diyos. Siya ay higit pa sa lahat at dapat po nating panghawakan ang katotohanan ito. Tayo ay dapat higit na umasa sa Kanya at dumepende sa Kanya. Panginoon, ikaw ang Diyos na naghahari sa aming buhay, sa lahat ng mga bansa, sa aming pamilya, at ang lahat ng parte ng mundong ito ay nasa iyong mga kamay. Walang makakapigil sa iyo, O Diyos. Walang lengguwahe ang makapapigil sa iyo. Dapat kang purihin ang lahat ng mga bansa. Dahil sa tuwing ikaw ay nasa aming mga buhay ay mayroon kaming kapayapaan, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patawarin mo kami. May mga pagkakataon na kami ay umaasa lamang sa aming mga sarili, sa aming paningin. Tinitingnan lamang namin ang aming pinansyal na kapasidad, ang aming karunungan, ang sandatahang panlakas, kapangyarihan pagdating sa kayamanan. Tinitingnan lamang namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Kung kaya hindi ka namin mapagkatiwalaan, hindi ka namin makita. Hindi namin maituon ang aming paningin sa iyo, hindi namin makita kung gaano ka nangangalaga sa amin. Ngunit Panginoon, ikaw ang Diyos ng aming buhay, at sa aming pananatili sa iyo, kami ay narito, O Diyos, na pinagkakatiwalang lahat sa iyo dahil ikaw ang Diyos na naghahari. Alam namin, O Diyos, na sa aming pagtitiwala sa iyo, ang aming buhay ay magkakaroon ng kapayapaan, kaya kami ay aasa lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat, ikaw ang aming Diyos. Kaya amin pong ipinagkakatiwala ang bawat aspeto ng aming buhay sa iyo. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Panginoon, pinupuri ka namin.
Mga kapatid, tayo po ay maghawak-hawak ng kamay. Nais ibigay ng Diyos na ibigay sa atin ang espiritu ng pag-ibig at sa ating pag-ibig sa bawat isa. Atin pong ilagay ang ating tayo po ay manalangin at ipanalangin ang lahat ng mga iglesia sa buong mundo. Naway makita natin sa lahat ng mga iglesia naway makita sa mga iglesia at sa mga bansang ito ang paghahari ng Diyos. Panginoon, naway ang iyong pag-ibig ang higit na maghari sa lahat. Panginoon, tanggalin mo ang puot, tanggalin mo, O Diyos, ang hindi pagpapatawad. Gamitin mo kami, O Diyos, gamitin mo ang mga puno ng buhay ng ito, mga simbahang ito, upang kami patuloy na makasunod sa iyo. Panginoon, kami ay nakatingin sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng aming buhay, Diyos ng mga iglesyang ito, Diyos ng mga bansang ito. Panginoon, gamitin mo kami. Naway itanim mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig. Hayaan mo, tulungan mo kami, O Diyos, na magmahalan at nang kami ay higit lamang na magtiwala sa iyo. Gamitin mo, O Diyos, ang mga iglesyang ito. Dahil ikaw, O Diyos, ang may kontrol sa lahat. At amin pong pinoproklama, aming dinedeklara na ang lahat ng mga iglesia sa mga bansang ito ay magpupuri lamang sa iyo. Hallelujah. Mga kapatid, mula sa chapter 46, nakita po natin ang propesiya ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Unang nangyari iyon sa Ehipto. Atin pong ipagpalagay na narito ang Israel, ang Judah. Pagkatapos sa baba nito ay ang Ehipto. Kung kaya naman ang Diyos ay unang nag-usap sa Ehipto. Dahil sa mga sinuunang panahon, ang Ehipto ang nagpapakita kung paano ang tao ay higit na nagtitiwala sa tao. Sa mga bansa, sa mga makapangyarihang nasa mundo. Nakita din natin na hinarap ng mga Filisteo ang hatol ng Diyos. Moab, Edom, Assyria, dapat nilang harapin ang hatol mula sa Diyos. Kikita po natin dito ang iba't ibang mga katangian nila. Lahat ng mga bansang ito ay nasa disyerto. Dapat din nilang harapin ang hatol ng Diyos.
Makikita po natin na maging ang mga malalakas na bansa ay dapat na humarap sa hatol ng Diyos. At inilagay ng Diyos ang kanyang trono sa Elam. Bukas at sa susunod pang araw ay mababasa po natin ang hatol ng Diyos sa Babylon. Makikita po natin dito ang paghahari ng Diyos maging sa mga lugar na ito. Walang anumang bansa ang makatatakas sa hatol ng Diyos. Walang anumang mga bansa ang makatatakas sa poot ng Diyos. Walang bansa ang makakatakas sa hatol ng Diyos nang dahil lamang sa kanilang sariling kapangyarihan. Kung kayo man ay nasa tabing dagat, nasa lugar na puno ng kasaganaan, bayan na makapangyarihan, kahit ano pa mang mga bansa ay hindi makakatakas sa hatol ng Diyos. Sa parehong parahan, wala po sa atin ang makakatakas sa hatol ng Panginoon. Naway matandaan po natin ang nangyari kay Zedekiah. Naging walang saysay ang kanyang buhay dahil sa higit niyang pag-asa sa kapangyarihan imbes na umasa sa Diyos. Ipikit po natin ang ating mga mata. Walang makakatakas sa hatol ng Diyos. Walang bansa ang makakatakas sa paghatol din ng Diyos. Mga kapatid, mga anak, saan mo itutuon ang iyong paningin? Saan ka magtitiwala? Kanino ka magtitiwala? Ngayon, dapat po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Kung tutuusin, si Haring Zedekiah ay napakagandang halimbawa na dapat nating titignan. Huwag po tayo magtiwala sa ating karunungan, sa ating kayamanan, sandatahang panlakas. Dapat po nating maunawaan na ang hatol ng Diyos ay matatanggap ng buong mundo. Kung kaya dapat tayong makinig sa Diyos at hindi matulad kay Zedekiah. Huwag sundin ang takot na mayroon tayo, bagkus ay magkaroon ng pananampalataya. Hindi lamang po dapat tayo tumindig at umasa sa ating karunungan, sa kung anong nakikita natin, bagkus ay sumunod sa Diyos ng may pananampalataya. At ang nais ng Diyos ay ang tumindig pa tayo bilang puno ng buhay. Tayo, ang bagong patotoo ng Diyos, naway sundin po natin ang Diyos. Sa ating pag-aaral ng mga propesiyang ito tungkol sa mga hatol ng bansa, tutuusin tayo ay kinakausap din ng Diyos. Panginoon, Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat. Ikaw ang Diyos na naglalagay ng lahat at nag-aayos ng lahat. Bago pa man malikha ang mundong ito, Panginoon, ay pinili mo na kami.
upang aming matanggap ang lahat ng iyong mga handog mula kay Kristo. Dinala mo kami sa mundong ito. At hinayaan mo, O Diyos, na maranasan namin ang iyong kabutihan. At ngayon nga ay naging parte kami ng pangitain ng simbahang ito. At alam namin, O Diyos, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na naghahari sa lahat. Tulungan mo kami, O Diyos, na sumunod sa iyo. Atin pong itaas ang ating mga kamay bilang pagsuko sa Diyos, pagsabi sa Kanya na tayo ay handang sumunod sa Kanya. Kahit gaano pa man kagulo ang mundo, tayo pa rin ay sumunod sa Diyos, tayo ay susunod sa Kanya. At ating nga pong matuntun ang kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat isa, kayo ay puno ng buhay ng Diyos. Kahit ano pa mang makita natin mangyari sa mundo, ang puno ng buhay na ito ay hindi matutumba, hindi magigimbal. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Lahat ng inyong pinagkakatiwalaan ay hindi ang mundo, hindi ang inyong sariling karunungan, bagkus ay ang Diyos. Ang Diyos ang iyong Diyos. At piniguradong kayo ay Kanyang pagpapalain. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.